Alam niyo po, yung pinaka-message po ngayon sa akin ng Panginoon para ibahagi sa inyo is yung to completely surrender our trust to God. Yan po yung mensahe ng Panginoon sa akin ngayon. Kasi po, it's very hard for us to have the presence of God in our lives if we will not surrender totally 100% our trust to God. If you want to have a peace of mind, a joyful heart, and a peaceful living, kailangan po natin ang tiwala. I-surrender natin sa Panginoon ang ating puso. Totally. Para makamtan po natin yung hinahanap nating kapayapaan. Napakasarap po maramdaman ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. I'm very thankful to God. Dahil nung naramdaman ko yan, talagang siya ang kumikilos, wala kang gagawin. But kailangan naman po lahat ng utos sa atin ng Panginoon or rules niya, be obedient. Sundin po natin. Simple lang po yun. Love God above all. Wala kang ibang mamaling kundi siya. Siya ang nasa iyong isip, sa puso, at sa iyong kaluluwa. Ang second is, maging masunurin tayo. Be obedient to His rules. Yung rules po niya, love God above all and love your neighbor as you love yourself. Kapag nagawa po natin dalawa na to, nakasunod po tayo. Dahil hindi na po tayo mag-iisip ng masama sa kapwa natin at hindi na po tayo makapag-iisip ng masama sa ibang tao. Puro kabutihan na po ang laman ng ating puso. And that started, God will give you a peace of mind, peace of heart, and a peace of life. Meaning He provides everything we need. God is our great provider, not ourselves, not other people. It's not easy to ask help for other people, but it is very easy to ask blessings from God. It is only our God who can provide all our needs. Maniwala po kayo, walang sino man makapagbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan, ng iyong kapayapaan, kundi sa Panginoon lamang po. Malalaman niyo po yan kapag nasa inyo ang Panginoon. Talagang pag nagbabasa kayo ng kanyang banal na salita, tumutulo po yung luha niyo. Kasi sasabihin niyo sa sarili niyo, bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito? Dahil sa buhay natin, binibigyan din tayo ng Panginoon ng trials. And it is a parte ng ating buhay. Lahat ng tao dumadaan po sa lahat ng klase ng pagsubok. Hindi lang po ang mahihirap ang dumadaan sa pagsubok. All the people suffered in all the same kind of trials in life. Even the richest people suffered the same trials with the poor people. Kaya, mga kapatid, this is the right time for us to trust and be obedient to our God. To God be the glory.